Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gampanin ng bawat Pilipino upang makamit ang kanyang mithiin na bagong Pilipinas. Hinimok ni Pangulong Marcos ang bawat isa na maging determinado upang matupad nila ang kanilang mga New Year's resolution. Tulad ng maraming Pilipino, sinabi ni Pangulong Marcos na isa sa kanyang resolusyon ay self-improvement at pagbabago. Kabilang dito ang mas maraming panahon sa pamilya, pagpapanatili ng magandang kalusugan at iwas init ulo pagdating sa pagmamaneho. Pero siyempre, nangingibabaw sa ating New Year's resolution ang mga mithiin natin sa bayan dahil marami pang kailangan gawin, marami pang kailangan pagandahin at marami pang kailangan ayusin para naman tuloy-tuloy ang pagsulong natin tungo sa isang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan na hindi na maulit pa ang island-wide blackout sa Panay. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na committed ang gobyerno sa paninigurong hindi na mangyari pa uli ang naganap na blackout sa Panay. Ay sa punong ekotibo, resolvehin ang pamahalaan ang sitwasyon at titiyaking hindi na masusundan ulit ang naganap na island-wide blackout. Nakarating na din kasi sa kabatiran ng punong ekotibo na hindi itong unang pagkakataon na dumanas ng malawakang blackout ang isla. Ito na umano ang ikalawang pagkakataong dumaan sa mahabang power interruption ng Panay at nangyari ito nang wala pang isang taon matapos ang unang insidente ng malawakang power outage. Kaya ang Chief Executive ibinigay ang commitment na hindi na mangyari pa ang nasabing insidente na nagbigay ng abala hindi lang sa mga residente pati na rin sa maraming negosyo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We will work diligently to ultimately resolve the situation and prevent such crises in the future. We will work diligently to ultimately resolve the situation and prevent such crises. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng pamahalaan ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa para sa pagpapalakas ng ekonomiya. Ayon kay Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta, mayroong electricity supply buffer ang bansa na kayang sabayan ang demand ng publiko.
Sinabi pa ni Dimalanta na dapat lang paghandaan ang spikes na nagdudulot ng pagkawala ng kuryente. Malaki kasi ang nalulugi sa ekonomiya kapag nawawala ng kuryente ang isang lugar, tulad na lamang sa nangyaring power outage sa Panay Island na naging dahilan ng pagkalugi ng Iloilo ng nasa 1.5 bilyong piso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbida ng mas maraming produktong Pinoy sa Japan, itinutulak ng Department of Agriculture. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tinatarget ng Department of Agriculture na palawakin pa sa taong ito ang Pinoy agriculture products na maibida sa food market ng bansang Japan. Ayon sa DA, ng samahan ni Agri-Secretary Kiko Laurel, si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa Japan noong nakaraang buwan, nagkaroon ito ng pagkakataon na makipag-usap rin sa ilang Japanese officials at businessmen na bukas mag-export ng mas maraming produkto sa bansa. Kabilang dito ang isda at tropical fruits gaya ng pinya, saging, avocado, mangga, durian, mangosteen at pati ng okra. Kasunod nito ay schedule na rin anya ang unang pulong ng Philippines-Japan Joint Committee on Agriculture sa ikalawang quarter ng taon para sa pagtalakay sa agri-fisheries trade at market access. Inaasahan pa ng DA na magiging magandang pagkakataon ang Joint Agriculture Meeting para talakay ng technical at project collaborations sa ilalim ng nilagdaang Midori Cooperation Plan. Sa kasalukuyan, Japan ang ikalawa sa pinakamalaking market ng Philippine agri-food exports na pumalo sa trade surplus na $824 million noong 2022. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police may sapat na tauhan para tiyakin ang seguridad ng pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo at ng traslasyon ng itim na Nazareno. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni J. Mark Gagala. Muling tiniyak ng Philippine National Police o PNP na may mga sapat silang tauhan para tutukan ng dalawang mahalagang okasyon sa bansa ngayong buwang ito. Ito'y ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo ay kasunod na rin na isasagawang traslasyon ng itim na Nazareno at ang pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo bukas ay Enero 9. Paliwanag ni Pardo, kapwa may nakalatag na silang security template para sa dalawang magkasabay na okasyon kaya't mabilis na nila itong naikasa at napagplanuhan na mas maaga. Bagaman ang punong abala sa latag ng seguridad sa pagbisita ng Pangulo ng Indonesia ay ang Presidential Security Group o PSG, hindi pa rin naman mawawala ang kanilang presensya lalo't bahagi pa rin nito ng kanilang plano. Kasabay niyan ay muling tiniyak ni Fajardo sa publiko na mananatiling nakatutok ang buong puwersa ng pulisya. Kaagapay ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Una nang ipinahayag ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mananatili ang full alert status sa kanilang area of responsibility hanggang sa Oktubre 10 kaalinsabay ng isasagawang traslasyon. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nasa Blue Alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC isang araw bago ang traslasyon. Ibig sabihin ng Blue Alert, masusing binabantayan ng NDRMC ang mga kaganapan at tuloy-tuloy na koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno na kasali sa aktibidad. Sabi pa ng NDRRMC, binuksan na rin ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang Incident Management Team. Ang naturang grupo ang magbabantay at re-responde kapag may mga emergency sa kasagsagan ng prosesyon. Batid na nagsimula na ang pahalik ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, suspended ang pagdadala ng firearms sa labas ng bahay sa loob ng 3 araw sa Maynila. Bahagi ito ng preparasyon para sa seguridad ng pista ng itim na Nazareno. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartetes Jr., nagsimula ng ipatupad ang gun ban hanggang Martes alas 7 ng umaga. Nagsimula na rin ang pagpapatupad ng liquor ban sa Kalakhang, Maynila. Kabilang pa sa ibang restriksyon at ipagbabawal bukas sa traslasyon ang pagtitinda malapit sa simbahan ng Quiapo, pagsusuot ng hoodie jacket, sombrero, backpack, water bottles, payong at kapote. Bawal din magdala ng mga paputok, matatalim o nakamamatay na bagay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, pag-angkat ng modern jeep mula China, hindi sinang-ayunan ni Senador Raffy Tulfo. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Inalmahan ni Senador Raffy Tulfo ang pag-aangkat ng modern units ng jeepney mula sa China na siyang ipampapalit sa mga lumang pampasaherong jeep ng Pilipinas na bilang parte ng POV Modernization Program. Binigyang diin ni Tulfo na kaya naman ng isang local jeepney manufacturer na gumawa ng isang dekalidad na modern jeep sa mas mababang halaga. Pinuto ng Senador na ang imported jeepney mula sa China ay nagkakahalaga ng 2.6 hanggang 2.9 million pesos bawat unit. Mas mahal ito sa isang brand new unit na kayang gawin ng local company gaya ng Sarao at Francisco Motors sa halagang 900,000 pesos hanggang 985,000 pesos lang bawat isa. Sinabi ng mambabatas na kung nasa 900,000 pesos lang ang bibilhing jeepney ay mas kakayanin ng gobyerno ang subsidies para maipatupad ang modernization ng walang gastos mula sa jeepney drivers at operators. Dinagdag pa ni Tulfo na makakalikha rin ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino kung ang mga local companies ang pagkukunan ng modern jeepney units. Makakatiyak rin anya ang taong bayan na mapapanatili ang estilo, forma at disenyo ng Pinoy jeepney na naging simbolo na ng kultura ng ating bansa. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara handang tumulong sa Department of Social Welfare and Development upang matugunan ang posibleng money laundering activities sa ilang social welfare providers. Narito si Kathleen Forbes para sa balita. Bukas ng Kongreso na tulungan ng DSWD para maresolba ang isyu ng money laundering at tuluyang maalis ang Pilipinas sa grey list ng Financial Action Task Force pagsapit ng Oktubre 2024. Ito ang inihayag ni Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera kasunod ng atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa AMLAC na pabilisin ang mga hakbang at paigtingin ang aksyon laban sa money laundering at counter-terrorist financing. Isa ang DSWD sa mga ahensya na atasan para bantayan ang posibleng money laundering activities, partikular sa hanay ng mga non-governmental social welfare service entity na pinaghihinalaang sangkot sa illegal na gawain. Maari ang sila magsagawa ng executive session upang mailatag ng ahensya ang kailangan tulong para labanan ang money laundering at crime financing. Lubha kasi ang nakababahala na nagagamit ang social welfare services sa maling gawain at maituturing na pinakamalalang uri ng panlilinlang sa publiko. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, malugod na tinanggap ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa panguna ng chairperson nito na si Silvestre Bello III ang 20,000 sako ng donasyong bigas na mula sa Taiwan.
sinasabi na ang mga donasyon ay mapupunta sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong suportahan ang mga nangangailangan, mga pinakamahihirap na pamilya at biktima ng kalamidad sa bansa. Nagpahayag naman ng kanyang pasalamat si MECO Chairperson Bello dahil sa malaking epekto ng donasyong ito sa mga mababahagiang pamilya. Ang 20,000 sako ng donasyong bigas ay bahagi lamang ng 40,000 sako na tulong mula sa Taiwan, habang ang nalalabing iba pa ay inaasahang maipapadala rin sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay nasa kamay na ng DSWD ang sako-sakong bigas upang ipamahagi sa mga itinalagang benepisyaryo ng kagawaran. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga sinalanta ng nagdaang bagyong Kabayan sa Caraga Region. Sa ulat ng DSWD, kabuuan pang 186 na family food packs ang ipinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilya sa munisipalidad ng San Luis, Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isa sa mga lalawigan sa Mindanao na dinaanan ni Bagyong Kabayan noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa kabuuan, umabot na sa 20,409 na family food packs ang naipamahagi na sa mga pamilya sa affected areas sa rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, halos 300,000 kilo ng recyclable materials ang nakolekta na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila sa loob ng 2 taon. Ayon sa MMDA, umiikot sa iba't ibang barangay ang kanilang Mobile Materials Recovery Facility para lamang mangolekta ng mga recyclable materials sa mga residente na may katumbas na kaukulang puntos. Bawat puntos ay maaari namang ipalit ng mga grocery items. Samantala, nasa mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng grocery items ang naipapalit na sa mga nakalap na recyclable materials. Ang Mobile Materials Recovery Facility at programang Recyclables Mo, Palit Grocery Ko ay inisyatiba sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project kung saan kabilang ang MMDA. Layon ng proyektong ito na mabawasan ang mga pagbaha sa Metro Manila na ilan ay sanhi ng mga itinatapong basura. Ang proyektong ito ay nagsimulang umarangkada noong taong 2021. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kabuang bilang ng biktima ng paputok sa rehiyon 2 umabot sa 84 o tumaas ng 100%. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
Pakabuklan a 84 wenno sangagasod a porsyento ti panagnato ti kaso ti fireworks related injuries wenno nadangran gapo iti paputok diti rehendos. Manipod daytoy iti celebration ti Pasko aging iti parang pasambay ti baro atawan. Iti kaudyan a parang monitor ti Department of Health Region 2 kadagiti kaso idi aldaw ti Sabado Enero a 6 ket awanan ti anyaman pa ana inayon kadagiti nadangran gapo iti paputok. Base ti datos kaadwan kadagiti nailista ng rubi idi Disyembre 16, 2023 ket lalaki ken mayorya ket active users wenno dagiti biktima mismo tinagpaputok. 76 tinakaalat ti blast wenno burn injury without amputation. 10 tinadangran ti matada kabayatan a maysa ti masapol ang maputdan ti ramay. Awan mo tanya manakaso ti firecracker ingestion agraman ti stray bullet injury. Rumrumuar a nasurok gudwa a porsyento dagiti biktima ket nadiskrasya ti paputok aquitis a base iti datos ti Philippine National Police ket sa nakaraman kadagiti maiparit a paputok. Manipud dugay Garaw City dayto ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City, PLGU Benguet nanguna sa local revenue generation sa buong Cordillera. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Binigbig iti Bureau of Local Government Finance Cordillera iti probinsya ti Benguet rank number 1 iti local revenue generation iti entero region Cordillera. Ti Benguet ket nakawat ti Certificate of Achievements kalpasan na napili ti probinsya kasta performing province iti region iti sidong iti 2022 highest locally sourced revenues category. Iti probinsya ket nakakolekta ti agdagop 586,051,434 pesos a locally sourced revenue collections. Kinuna ni Bureau of Local Government Finance Cordillera Regional Director Erwina Grace Morales analaing ti LGU Benguet iti local governance ken financial management. Kinidaw ni Director Morales ken ni Governor Melchor de Clas ken iti Provincial Treasury Office nga idadalwan ni Treasury Officer Imelda Macanes nga isustenir ti probinsya iti Revenue Generation Effort Program da para iti nasaysayat nga local governance ken public service. May palagip ti probinsya ket nabigbig a second top performing local government iti local revenue generation nationwide iti fiscal year 2020 to 2021 ken 7th placer iti fiscal year 2019 to 2020. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Masbate City LGU, agad na nagrasyon ng tubig para sa mga barangay na apektado ng matagalang water supply interruption. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Tulos na nagrasyon ng tubig ang lokal na gobyerno nin Masbate City sa konsumidores na naapektaran kan water supply interruption poon kan Biyernes, Enero 5. Ining huling semana nin Disyembre kan nakalis na taon kan pinag-anunsyo nin Masbate Mobo Water District o MMWD ang schedule sa pag-implementar kan nasabing water supply interruption nin huli sa isasagibong interconnection kan bulk tank sa mayor na supply pipes tanganing mas mapahiwa subuot ang kapasidad kan sistema sagkod mas mairahay ang serbisyong itinatao sa konsumidores. Katakod kay ni bago pa man ang scheduled water interruption, nag-urulay na ang concerned team sa Masbate City mapadapit sa pagrasyon kan tubig para sa mga residente kan mga apektadong barangay sa syudad. Ang pagrasyon kan tubig sa mga konsumidores sa pinanginotan kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kay Riba ang BFP Masbate City sagkod Chinese Chamber Fire Volunteers. Hali digdi sa Radyo Pilipinas si Virac. Ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan
Department of Health o DOH Region 7, wala nang naitala ng dagdag na kaso sa mga firework-related injuries sa Central Visayas. Pakinggan ang kabuang ulat na ihatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Wala na natala kadugang kaso sa mga firework-related injuries sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, kundi DOH-7. Kinibase usab sa ilang datos nitong weekend Enero 6, 2024. Nagpabilin ang gidaghanon sa kaso sa 81. Sa maong gidaghanon, 32 ang nasamdan sa kamot, 17 sa ulo, 16 sa mata, napulo sa bukton, 5 sa dughan, 3 sa batiis, ug tag-usa sa tiil, batang ug liog. Hinuon gipahimugatan sa DOH-7 nga ang maong mga kaso mas ubos ko ni tani sa susamang period sa nakalabang tuig nga nakatala og 80 pa lang sa unang adlaw sa Enero. Kini si Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6 may napili ng contractor sa nakatakdang repair ng depektibong ungka flyover sa Iloilo. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Jenel Baclay. May napili na kontraktor ng Department of Public Works and Highways Region 6 nga magakayo sa depektibo nga ungka flyover sa Iloilo. Suno kay OIC Director Engineer Sunny Boy Oropel, naghalin ang kontraktor sa Davao matapos nga magdaog sa ginpatigayon nga bidding sang ahensya. Ini ang Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated nga ginawardan sang proyekto sa 7 ka mga kontraktor nga nag-intra sa bidding, kaupod man ang International Builders Corporation nga una nga kontraktor sang proyekto. Suno sa DPWH, may inisyal na nga 100 million pesos nga pondo para sa rectification sang ungka flyover nga natalana pag-aumpisahan sa Enero. Target ini nga matapos kag mangin fully operational sa maabot nga Agosto karon nga tuig. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Transport and Traffic Management Office handa na sa pagpapatupad ng bagong speed limit sa susunod na linggo. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gi-anunsyo sa Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO nga andam na kini alang sa full implementation sa City Ordinance 0270-23 kon Speed Limit Ordinance of Davao City karong Enero 11 ning tuiga. Matud kang CTTMO Head Junicio Abude, gawa sa mga lugar nga gibutangan og updated speed limit signage sa matag 500 meter stretch sa kalsada ug usab ang pagpadangat og impormasyon og education campaign o labi na sa mga motorista. Giedukar usab og sakto ang mga traffic enforcers, Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit ug Land Transportation Office labot sa maong palisiya. Ang bagong ordinansa nagmando sa 80 kph speed limit alang sa mga light vehicles ug 50 kph sa truck nga mag-agi sa Bunawan Lasang, Lacson, Buda ug Carabao Monument sa Turil, Binugaw sa Santa Cruz. 60 kph speed limit alang sa mga major roads sama sa nagikan sa Ulas Crossing ato sa Carabao Monument Way Park, Crossing Panakan Bunawan Crossing ug sa Davao City Coastal Road. 30 kph alang sa tanang feeder minor roads nga nagsumpay sa mga nagunang kadalanan sa syudad. 40 kph limit usab alang sa mga tourist streets, 30 kph sa mga truck samtang 20 kph ang sundon sa tanang public subdivision roads, barangay roads ug school zones. Tungod nini, gipahinumduman ni CTTMO Chief ang mga motorista sa multa nga ipahamtang sa mga makalapas sa mga ordinansa nga karon ana-ana sa 1,000 pesos alang sa first offense, 2,000 pesos sa second offense ug 5,000 pesos third offense. Report gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya alang sa Radyo Pilipinas Worldwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Kalinisan Day sa Marawi nakalikom ng iba't ibang basura at suporta mula sa mga barangay at iba pang ahensya. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Johania Yusuf. Niya magugupas o pitibarangan ng mga opisina si sa Marawi City ag mga barangay local government unit si Ikokyadoro Gayrangko programa a kalinisan o di nakalingat inisyatiba para sa malinis na bayan apad ko mga programa sa bagong Pilipinas si President Ferdinand Marcos Jr. Sabab si namiyati mo so pitibarangan a basura sa Kiaplimpioiran ag Kiapaguluan ni ron o mga barangay officials si Iko mga karsada ag umadar pairan. Suporta panaya si Iko Proclamation number 341 o di sa National Community Development Day ayad na antapron na suka pa magugupa kudi ka plimpiwe ko mga darpa nagukapsiya pa ko maliblibta. Giya si Johania Yusuf puon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating balitang negosyo at kalakalan, plano ng Department of Agriculture o DA na ipatupad ang Suggested Retail Price o SRP sa bigas para mapanatiling abot kaya ng mga mamimili sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, kailangan munang kumonsulta sa mga stakeholder para maipatupad ang panukalang SRP. Ginawa ang pahayag pagkatapos i-anunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang presyo ng bigas ng 19.6% nitong Disyembre ng taong 2023. Ito ang pinakamabilis na paggalaw ng naturang produkto sa loob ng 14 na taon. Sinabi ni De Mesa na kailangang makausap ang consumer groups, producer groups at sa traders at millers para malaman ang gastusin nila upang maitakda ang SRP. Bumilis ang rice inflation noong Disyembre sa 11.6% mula sa 15.6% na naitala noong Nobyembre 2023 kahit pa man bumaba ang kabuuang inflation sa bansa noong huling buwan ng taong 2023. Batay sa datos ng PSA, ang average national price ng regular milled rice noong Disyembre ay nasa 48.50 pesos kada kilo mula sa 46.73 pesos noong Nobyembre 2023 at mas mataas din ito kumpara sa 39.63 pesos kada kilo na naitala noong Disyembre ng taong 2022. Para naman sa well-milled rice, ang presyo ng kada kilo noong Disyembre ng taong 2023 ay nasa 53.82 pesos, mas mataas sa 51.99 pesos kada kilo noong Nobyembre 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naitala ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang all-time flight record nito sa nakalipas na taon, lagpas pa sa pre-pandemic flight movements at pinakamataas sa kasaysayan ng paliparan. Ayon sa NAIA, nakarehistro ng kabuang 279,953 na biyahe ang paliparan kabilang ang mahigit
171,000 na domestic at 108,000 international flights o katumbas ng 26% na pag-akyat mula sa 2022 at 3% na pagtaas mula sa 2029. Iniulat din ng Manila International Airport Authority o MIAA na ang bilang ng mga pasahero ay umabot na sa 75% ng kabuuan noong 2019 na aabot sa mahigit 45.4 na milyong pasahero noong 2023. Ikinatuwa naman ni MIAA General Manager Eric Jose Ines ang matibay na paggalaw ng mga flight at binibigyang diin ang resilience ng local aviation industry at ang pagpapabuhay muli ng domestic tourism. Ayon kay Ines, may 12% pagtaas ng domestic flights kumpara sa taong 2019 at restoration ng international flight operations sa 71% na antas bago ang pandemya. Resulta ito ng pagdami ng bilang ng mga flight at pasahero ang iba't ibang hakbang na ginagawa ng MIAA para ma-manage ang surge at ang dumadaming pasahero sa paliparan. Nito lamang Disyembre ng taong 2023 ay naitala ng MIAA ang pinakamaraming biyahe sa NAIA, samantala noong Hulyo naman ang may pinakamaraming pasahero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na tataas ang sahod ng mga empleyado sa bansa ngayong 2024 sa gitna ng pagtaas ng demand sa profesional at ng inflation. Ayon sa Total Remuneration Survey na isinagawa ng global professional services firm na Mercer, tinatayang magkakaroon ng 6.2% dagdag sa sahod ngayong taon kumpara sa 6% noong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng Mercer na ang pagtaas ng sahod ay dahil sa demand sa mga skilled professionals, ang pagpapanatili ng mga magagaling na empleyado sa kanilang kumpanya at ang pagtaas ng mga produkto, transportasyon at serbisyo. Ang 6.2% dagdag sahod sa Pilipinas ay ang pang-apat sa Asia, kung saan nangunguna ang India na may 9.3%, Vietnam na may 7% at Indonesia na may 6.5% inaasahang dagdag sa sahod. Nanguna naman ang Pilipinas sa mga tinatayang dagdag sahod sa mga bansang China, Malaysia, Thailand, South Korea at Singapore. Samantala ang Hong Kong, Taiwan at Japan ang iniulat na may pinakamababang dagdag sahod sa rehiyon sa 2.6%, 3.8% at 3.9% ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Jay Arevalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Tinambakan ng San Miguel Beermen ang Terra Firma 132-110 para palakasin ang kanilang tsansa na makakuha ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Halimo ang performance ni SMB Import Benny Boatwright Jr. kung saan nakagawa ito ng impresibong 51 puntos, 12 rebounds, 3 assist at 2 tapal para tulungang umangat sa 7-3 baraha at magpatibay ang kapit sa top 4. Nangunguna pa rin sa team standings ang Magnolia kasunod ang Meralco at Phoenix sa pagtatapos ng elimination rounds.
Pinangunahan naman ni bagong SMB player na si Don Troliano sa nagawa nitong 22 puntos, 7 rebounds, 4 na assist at 3 steals, habang nag-ambag sina CJ Perez at Mo Tautua ng tig-16 na puntos bawat isa, at nagbigay din ng 12 puntos si Terence Romeo. Nagbalik aksyon si 7-time PBA MVP Junmar Fajardo pagkatapos ang 2 buwan na pahinga dahil sa fractured left hand injury na kanyang natamo noong Nobyembre. Bagsak naman sa 2-8 record ang terra firma na pinangunahan ni Javi Gomez de Liano sa nagawa nitong 26 na puntos. Naka-double digits din sina import Thomas Detey at Wami Chongson na parehong nakascore ng tig-17 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tinabla ng defending champion Barangay Ginebra ang panalo ng San Miguel Beermen sa ika-4 na pwesto sa team standings ng PBA Commissioner's Cup. Nagawa ito ng Gene King sa pamamagitan ng 103-93 panalo kontra Northport Batangpier para sa kaparehong 7-3 marka ng SMB. Minanduhan ni Tony Bishop ang Ginebra sa nagawa nitong 26 na puntos, 16 na rebounds at 2 assist. Nagtamo naman ng injury sa kanyang daliri si most valuable player Scotty Thompson kaya't inalis siya sa laban. Nakagawa naman si Thompson ng 7 puntos at 7 rebounds bago siya tinanggal sa court. Malaking tulong ang panalo ng Ginebra dahil napanatiling nasa kontensyon pa ang koponan para sa twice-to-beat advantage papasok sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa tapos ang balasahan, 1 buwan bago magsimula ang Premier Volleyball League or PVL All Filipino Conference itong Pebrero. Inihayag ni PLDT Home Fiber Speed Heaters na kinuha nila ang serbisyo ni dating F2 Logistics middle blocker Madjoy Baron pagkatapos pumirma ito ng kontrata. Ikinatuwa ni Baron ang paglipat niya sa kanyang bagong team lalo na't sasailalim siya kay PVL champion coach Rald Ricaport. Makasama ni Baron sa high speed heaters si playmaker Kim Fajardo at opposite spiker Kim Kiana D. Si Baron ay dating naglaro sa De La Salle University kung saan nakakuha sila ng 3 kampyonato bukod pa sa isang tropeo bilang most valuable player. Naging MVP rin si Baron sa dating Philippine Superliga at naging bahagi ng national team sa mga international tournaments. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Jay Arevalo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Jay para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa atin ng nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, bago matapos ang January 7, ginaganap ang Metro Manila Film Festival 2023 ay mas maraming Pinoy ang sumugod sa mga sinehan. Ito kasi ito ang dahilan kung bakit sa last day ng taon ng Film Fest ay umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang kinita ng 10 official entries. And official na in-announce ng spokesperson ng Metro Manila Film Festival na si Noel Ferrer sa publiko ang good news sa pamagitan ng sa pamagitan ng kanyang Facebook account. And kalakipang ilang litrato ng mahabang pila sa iba't ibang sinehan nagpapasalamat
o nagpapasalamat ang MMFF executive sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa lahat ng pelikulang Kalahok. And sabi ni Noel doon sa nasabing post, quote and quote, 1 bilyong pasasalamat, we have reached the 1 billion mark sa box office gross ng 49th Metro Manila Film Festival. At ayon sa reports, parang Pasko sa mga sinihan ngayon sa dami ng mga taong naghahabol na panoorin ang kanilang paboritong pelikulang Pilipino. And ang hiling ng mga kababayan natin, #ExtendMMFF. Ano sa tingin nyo, kaya ba nating mapangatawanan ito? Sana. At maraming salamat po, patuloy po nating suportahan at pasiglahin ang ating industriya ng pelikulang Pilipino, #49MMFF. And ito nananatiling nasa top 3 ang MMFF 2023, ang mga pelikulang Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera, ang Malyari ni Piolo Pascual at ang Gumbursa, kung saan nanalo nga Best Actor si Cedric Juan. And ang Best Picture dyan, o ang Best Picture na Firefly ni na Alessandra De Rossi at Best Child Performer na si Ewan Mikael ay patuloy pa rin pinipilahan ngayon sa mga sinehan. And speaking of that, extended ang MMFF 2024 dahil in-extend nga ito ng isa pang linggo at magtatapos na ang taunang Film Fest sa January 14 next week, Sunday. And samantala, itong nagdaang Sabado rin ay ginamit na uli ni na Tito at Vic Soto at Joey De Leon ang Eat Bulaga sa noontime show nila sa TV5 na dating EAT na napapanood na rin ngayon sa Channel 9 o sa CNN Philippines. And isa sa mga natuwa sa naging desisyon ng korte hinggil sa tunay na nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga ay ang OPM icon na si Ice Seguera. And ipinagdiwang ito ng lahat ng legit na barkads mula sa iba't ibang panig ng mundo na hindi iniwan ang TVJ sa paglipat nila ng bagong network mula sa GMA. And sabi ni Ice, quote and quote, isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga at yon ang Eat Bulaga dito sa TV5. And ito ang bagong title naman kasi ng noontime show ng GMA na pumalit doon, na pinangungunahan ni na Paulo Contis, Buboy Villar at Isko Moreno. Ito ay ang tahanang pinakamasaya. Nakausap si Ice ng ating mga entertainment press para sa bagong drag club o sa bagong bukas sa bagong drag club sa Quezon City. And dito ay nakapanayam si Ice at hininga ng reaksyon sa pagkapanalo nga ng TVJ sa inihain nilang reklamo laban sa paggamit ng tape incorporated ng titulong Eat Bulaga. Sabi ni Ice, quote and quote, I'm so happy, para sa akin nararapat lang kasi di ba ngayon sila ang creator. So parang nararapat lang na sa creator mapunta yung kumbaga yung pinaghirapan. And yung pangalan na for some people, it's just a name but it's not. So it's not just a name. It's a name that symbolizes so many things. So I'm just so happy sa desisyon. And yun yung pagbabahagi ni Ice na nasabing interview. Dagdag pa ni Ice, it's like they're starting out again. I mean, syempre, di ba I was there parang a month after lumipat sila. So I was there a month and a half and I really saw na, alam mo yun, from something na nagawa na nila ng routine na biglang nagbago ang marami. So parang nagsimula sila ulit. But ako nga, as with anything, no, I'd rather start over than, be in a relationship na contentious, alam mo yung hindi ka na masaya. And ito pa pagdadagdag pa ng OPM singer. So ako with this new beginning, especially now that they have the name back finally, I wish better things and I know that they're on. Mas lalo pa sila magpupursige para mas magpasaya, mas mapaganda pa yung programa. And hopefully with the new home sa TV5, alam ko grabe rin ang suporta na ibinigay ng TV5. So I'm very very happy. Yan nga yung sinabi pa ni Ice. And ito naman daw yung kanyang message sa kanyang tatay
nagtatayan sa showbiz na sina Tito, Vic, and Joey. Quote and quote, ako sa totoo lang siguro kaya rin ako ganito na I really give importance to relationships is really because of them. I grew up with them and nakita ko that, you know, diba, the showbiz world, we always say na relationships are fleeting. Diba, it's like one project after the other. But dun sa tatlong yung, and not just with them, but the whole Eat Bulaga team na pwedeng ang relationship ay mag-stand ng test of time na hindi lang dahil lang sa programa, pero kumbaga humaba pa ito. And doon mo makikita, so ang wish ko for them and siguro ang message ko for them, thank you. And thank you because hindi nyo lang binigyan ng halaga yung talentong nakita nyo sa akin na bago ko pa nakita na meron ako, nakita nyo na beforehand. At ito, grateful at mahal na mahal kasi ng OPM singer na si Ice, ang TVJ o ang trio doon sa nasabing noontime show dahil ito ang nagbigay sa kanya ng mga lessons sa buhay at naniwala ang trio group sa kanyang kakayahan. And ito pa ha mga kachismis, natupad na ang pangarap ng Filipino-American stand-up comedian na si Jokoy, ang isa sa kanyang mga childhood dreams nga. And ito yung maging host ng prestiyosong award-giving body na Golden Globes Awards sa January 8 ngayong taon. And sa isang interview, inalala ni Jokoy yung mga moments nung bata pa siya kung saan madalas nilang abangan ng kanyang ina ang panonood ng ganitong klaseng major award. Sabi niya, ito ang isa sa ginagawa nilang bonding nilang mag-ina. Ang paunang makahula kung sino ang mananalo sa bawat kategorya. Sabi niya, quote and quote, this is a throwback to my childhood and now I'm the guy who's on stage. At ito si Jokoy, ang ikalawang Asian host sa nasabing award-giving body. Ang una dyan sa kasaysayan ay ang Korean-Canadian actress na si Sandra Oh noong 2019. And dahil dyan, nabanggit ni Jokoy na nais niya maging inspirasyon ang first major hosting gig niya sa Asian community. Kaya naman tiniyak ng komedyante na talaga namang gagalingan niya at ibubuhos ang kanyang talento at sa pag-host. And sabi ni Jokoy sa nasabing post, quote and quote, as a kid and watching TV and not having that many role models to kind of indirectly inspire me. That's what this meant to me. And pag sasambit pa niya, I know there are kids out there that will be watching the Globes. And now when they see this, it's like, oh, it's possible. I can do this. Things aren't so gray anymore. It's not just 2 colors on the palette. Sometimes 3, every color is on the palette. And this is a beautiful moment. I really want to make sure that I knock this out of the park. And I hope maging successful ang hosting gig ni Jokoy sa Golden Globes Awards. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Jay Arevalo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan.
Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga